po? Ulitin natin para mas masaya. Good morning po sa ating lahat. Yes, good morning. Ito po ay isang mapagpalang araw na muli tayong nagsasama-sama. Amen po ba? Amen. Maaari po ba tayong tumayo at maikling manalangin? Hallelujah, O God. Maraming salamat po sa umagang ito. Tunay nga po, Ama. Tunay ang aming pasasalamat sa mapagpalang araw na ito. At muli, Ama, salamat po sa pagkakataon na kami ay sama-samang magpupuri sa iyo. Sama-samang sasamba, O Diyos. Datnan mo po nawang tapat ang bawat isa. Ikaw lamang po ang sentro ng araw na ito. At sa malayang pagkilos ng inyong banal na presensya, patuloy mo po kaming dalhin sa tunay na pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen! Handa na po ba tayo magpuri? Amen! Pumalakpak po tayo para sa ating Panginoon. Sim in the sanctuary.
Hallelujah, Lord God. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemies. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive.
in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear our praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. Yes. Raising a hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, for you have given us and you protected us. Sinamahan niyo kami sa lahat ng dadaanan namin, Panginoon. Raising a hallelujah for all the good things that you have done to us, Panginoon. Hallelujah to your glory, Panginoon. We love you, Lord. Can we say, I love you, Lord? I love you, Lord. Hallelujah, Panginoon. Ikaw po ang mapulihan ngayong araw, Lord God. And we're glad, Panginoon, na nandito kami sa harapan mo. We're glad that you are able to hear our voices today, Panginoon. We shouted louder than we have been before. Thank you, Lord God, for all the things. Thank you, Lord, and we love you. In Jesus' name, amen. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo,
sa iyong mga kabutihan. Walang hanggang pagmamahal, O Diyos. Pinupuri ka mo. Sinasamba ka mo. Salamat sa iyo. Aawitan kita, Ama. Salamat sa iyo. Tunay nga po, Ama, ikaw lamang ang aming tanggulan sa bawat sandali ng aming buhay. Salamat po sa inyong katapatan, sa dalisay mong pagmamahal. At sa katotohanan, hindi mo kami hiiwan kailanman. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magbater po tayo sa isa't isa. Join us as we celebrate the day. Say oh, 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 oh. Turning all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, and I have joy. Oh, oh, oh. You took away my pain. You turned my morning
morning po sa ating lahat. Our scripture reading is taken from the book of Proverbs, chapter 4, verses 14 to 19 and 26 to 27. Let us all read the verses alternately. Do not enter the path of the wicked, and do not walk in the way of the evil. For they cannot sleep unless they have done wrong. They are robbed of sleep unless they have made someone stumble. But the path of the righteous is like the light of dawn, which the way of the wicked is like deep darkness. They do not know over what they stumble. Ponder the path of your feet, then all your ways will be sure. Altogether, please. Do not swerve to the right or to the left. Turn your foot away from evil. God bless the reading of His precious word. You may all be seated. Good morning po sa inyong lahat. Parang kukunti po ang kausap ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Napakasarap pong sumamba at magpuri sa Diyos. At yan po ang ating pangunahing layunin. Bakit po tayo pupunta every Sunday upang purihin at sambahin ang Diyos. Kaya kinata natin kanina, lahat ng may hininga, magbigay ng pagsamba at pagpuri sa Diyos. Bakit po? Sa presensya ni Diyos lang po tayo nakakasumpong ng kapayapaan, kapanatagan, at kagalakan sa buhay. Amen po ba? Amen. Dahil ang kanya pong awa at grasya ay bago at sariwa sa bawat araw. Kaya siya po ay hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Amen? Kaya nga, sinabi niya sa kanyang salita, hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, manapa, tinatawag ko na kayong mga kaibigan. Imagine, tinawag po tayo friends of God. Kaya, pumalakpak ang mga kaibigan ng Diyos. Paano po yung di pumalakpak? Kanino po kayong kaibigan? Actually, meron po ang kaugnayan niya sa ating pag-uusapan po ngayon, no? Kasi tayo po ngayon ay may new series po tayo na pasimulan. At last week po ay na-share po ni Bishop Joe yung patungkol po sa contentment. Tayo bilang mga Kristiyano, dapat po tayo ay makontento dahil si Jesus, kagaya ng kinakanta po natin, si Jesus ay sapat at higit pa. Amen? Siya ating mabuting pastol. Sa Kanya, hindi po tayo nagkukulang. At ngayon po, kung kayo po ay nakaantabay sa ating pong series, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng ating pag-uusapan patungkol po sa peer pressure, making a stand for God. Ang tanong, Pastor, relevant pa ba yung peer pressure sa atin? Pang teenager lang po yata yan, no? Pero kakaiba po ang peer pressure sa kasalukuyang panahon, lalo na po sa ating mga Kristiyano. Kaya yung ating series po na pag-uusapan po ay biblical wisdom. So, tayo kaya ay magiging kagaya ng tatlong kabataan na Hebreo na sila Meshach, Shadrach, Abednego na nanindigan na hindi po sila natinag sa kanila po kahit may matindi ang pressure ng crowd, kaya nadala po sila sa naglalagabdab na pugon. Pero ang maganda po dito, doon mismo sa pugon, doon sila sinamahan ng Diyos. Kaya ano man yung pressure na ating kakaharapin, manindigan po tayo sa katotohanan. Kaya tayo po kaya ay maging kapares Daniel na talaga nanindigan. Kaya po siya ay napatapon sa yungib ng mga gutom na leon. Pero pinaamo ng Diyos. Kaya mga kapatid, yung pag-uusapan po natin sa pressure ay relevant pa rin po until now. Kaya lang kakaiban po. Mamaya po sa ating pag-uusap. Pero bago po yun, samahan niyo ako sa maikling panalangin. Diyos amang nasa langit, magandang umaga po. Marami po salamat sa pagkakataon na iyong lingkod ay isang pribileyo at kagalakan na magamit para ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya Ama, ako po ay nagpapakumbaba at nagpapasakop sa mga pangyariang galaw ng banal na Espiritu
Dalahin ko, Ama, ang pahid na kapangyarihan nito upang malinaw po namin matanggap ang mensahe na nais mong parating sa umagang to. Dalahin ko, Ama, na kayo po ang may taas at itago niyo ang inyong lingkod sa inyong krus at mahayag ang inyong kapangyarihan at upang ang katotohanan ay mahayag at kami ay mabago. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dapat po na sa ating pag-aaral ay mailatag po muna natin sa pasimula yung katotohanan. Mahalaga kasi sa pagtatayo ng building, naghuhukay po sila ng isang pundasyon para bago tayo ang building. Kaya dito sa pag-uusap natin, ganun po yung gagawin po natin. Alam naman po natin sa pasimula, ang Diyos ay lumika po ng physical family. Dahil gusto niya talaga ng for what reason? For fellowship. Una, para sa Kanya. Pangalawa, sa Kanyang mga lika. Kaya nga lagi natin naririnig sa mga quotation, no man is an island. Kaya sa ating lumang pananampalataya, madalas po natin narinig yung kantang pananagutan. Tama po ba? Tayo ay may pananagutan sa bawat isa. Pamilyar ba yung kanta na yun? Madalas po natin kinakanta yun. Kaya talagang tayo ay may kaugnayan sa bawat isa. Una sa Diyos, pangala sa ating mga kapwa. Kaya kung napapanood nyo yung ganun po kasi disenyo tayo ng Diyos na tayo ay magkaroon ng koneksyon. Kung napanood nyo po yung movie na Castaway, si Tom Hanks, di ba? Napunta po siya doon sa nagkaroon ng shipwreck. Siya lang po yung tanging naaligtas. Napunta sa deserted island. Paano po siya nakasurvive? Yung bola na Wilson, ginawa niyang kausap araw-araw. For 5 years, nakasurvive siya dahil doon. Ibig sabihin talaga, kung wala yung bola na Wilson na ginawa niyang tao, yung bida doon ay hindi na nakasurvive. Kaya meron tayong pananaguto. Kaya lang, sa ating pong pananaguto sa pakikisalamuha sa kapwa natin, merong conflict, may mga disagreement. Hindi po yan maiiwasan. Yan ay bahagi ng buhay. Kaya, hindi pwede nating piliin kung sino yung pamilya, kung sino tayo mapapabilang. Yung ating mga magulang, yung ating mga kapatid. Kasi ang Diyos po ang nagtakda kung saan tayong pamilya mabilang. Pero, ang kaibigan, tayo po ang pipili kung sino ang gusto natin makasama. Yung mga kaibigan na yan ay malaking impluwensya sa paghubog ng ating pong karakter at ng ating destinasyon. Malaking faktor po yan. Kaya kahit po sa ating bilang mga Kristiyano, meron dong impact malaki yung ating laging sinasamahan. Alam niyo po ba, aside po sa finances, usually, nakikipag-bargain po tayo sa Diyos patungkol po sa relationship. Gusto natin isubmit lahat, pero pagdating sa relationship, sabi natin sa Diyos, pwede po ba sa akin na lang itong relationship? Mahalaga po, pati yun ay isubmit po natin sa Diyos. Bakit po? Gusto ko po na maglapat ng tamang pundasyon sa ating pag-uusapan kasi naniniwala ko na right doctrine, right living. Kung tama yung ating pagkaunawa at pundasyon na pinapaniwalaan, magiging tama rin yung ating magiging aksyon. Pero kung mali sa pasimula, definitely, it follows, mali na rin. Kaya gusto ko na sa pasimula, bago tayo magbibigay ko ng isang ilustrasyon at kayo po ay sasagot. Halimbawa po kayo, siguro narinig nyo na to pero hindi ko alam kung paano kayo tutugon dito. 3 kayo na pumunta sa nag-swimming, sumakay sa bangka. Ikaw, yung mother mo, at yung asawa mo. Lumubog yung bangka, pareha silang hindi marunong lumangoy. Sino ang unang yung sasagipin? Sino nagsasabing nanay? Ang sasagipin? Ibig sabihin, hindi kayo tumaas, asawa ang sasagipin. O sige, sino po? Tama po ang sagot kung sino ang malapit. Nasa harap mo ni asawa mo, nilagpasan mo pa, kinuha po yung nanay mo. Diba? Bakit natin pinipili minsan kadalasan yung nanay? Kasi meron po kasing sinasabi madalas, ang nanay isa lang. Ang asawa, pwedeng palitan. Tama po ba yun? Very relevant po kasi ngayon yan. Alam niyo siya nangyari sa Paris, yung, di ba, nagkaroon ng konting conflict sa family. Pero alam mo po ba, kaya ako sinasabing ganito, dapat talaga malagay talaga sa tamang malagay sa tamang pananaw. Kasi sinasabi natin, pero tama naman, isa lang talaga yung nanay, Pero hindi niyo po ba alam, pag pumasok po sa Sacred Sacrament of Marriage,
yung asawa nyo ay hindi na iba. Sabi doon, two become one. Magiging isa na kayo. Kaya magiging immediate family mo na yung asawa mo. Kaya minsan pag mali yung ating core values, mali din yung ating disposition, kaya mali din yung magiging action natin. Kaya sabi ko nga, right doctrine, right living. Kaya yung pag-uusapan po natin sa about peer pressure, ilalagay po natin to sa tamang context. Titignan po natin to sa lens ng Diyos sa kanyang pananaw para maging malinaw po. Kaya bilang pasimula, ano ba ang meaning ng peer pressure? Dapat magsimula po tayo sa definition. Sabi po dyan, nakalabas na po ba? Sabi po dyan, social pressure to take a certain action, adopt certain values, or otherwise conform in order to be accepted. Kaya ang peer pressure or influence is when you do something because you want to feel accepted and valued by your friends. Gusto mo talagang maging in. Gusto mo maging accepted. Kaya kahit sa labag sa kalooban mo o labag sa iyong paninindigan, minsan nagigil ka na makipag-compromise. At ngayon, pag-uusapan natin ito kasi we all struggle with peer pressure because we all want to fit in. Gusto talaga natin by nature tayo bilang tao, gusto natin mapabilang. Diba? Kaya nagpupumili tayo, nagtatrying hard tayo, nagagawin natin yung lahat para mapasok tayo doon kung ano man yung dapat natin gagawin para lang matanggap tayo ng ating kasama. Kasi by nature tayong mga tao, KSP, kulang sa pansin. Tama po ba? Kaya peer influence can be both positive or negative. Coping well with peer influence is about getting the right balance between being yourself and fitting in with your group. Kaya sa pasimula, the problem with peer pressure, ano ba ang ating kinakaharap na challenges sa mga peer pressure? Kasi sabi ko nga, nung araw talaga matindi yung peer pressure, pero ngayon kakaiba na, mamaya malalaman natin kung paano ba ang peer pressure. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, don't team up with those who are unbelievers. How can righteousness be a partner with wickedness? How can light live with darkness? Kagaya na sinabi ko, dapat natin itong titignan sa context ng kasulatan, no? Ano ba ang ibig sabihin ng 2 Corinthians chapter 6 verse 14? Ano ba yung context nito? Dito po, Paul has just urged the Corinthians to open their hearts to him again. Now he turned to direct command that believers in Christ not be yoked with unbelievers. Di daw dapat, actually, kung titignan nyo, ano ba yung yoke na sinasabi, kung kayo po ay nasa probinsya, para po siyang nakaukit na ganyan, na dapat pareho yung dalawang sinisingkaw. Otherwise, kung isa kalabaw at isa donkey, hindi magiging balance. Ganun po ang ginawa niyang description doon. Kaya, the point of this phrase will soon become clear. Ano ba? Those in Christ are something other than those who are not in Christ. Yung mga nakakilala sa Panginoon at yung hindi pa nakakilala, kapag nakakilala na, nagbabago na yung ating mindset, nagbabago na yung ating perspective, at nagbabago na yung action. At hindi na po yung aakma sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Magkakaroon kayo ng disagreement, magkakaroon kayo ng conflict. Ngayon, paano natin yun i-resolve? Si Paul dito po sa binasa po natin, sabi niya, siya po ay nagtanong, what cooperation can there be between virtue and wickedness? Yung magandang kataingang tungkol sa pasintabi lang kasi ganyan na description ibinigay ni Apostle Pablo, binabasa ko lang po. Ganyan na description niya, yung wala pa sa Panginoon. Kaya mahihirapan po tayo doon. Kaya sabi doon, those in Christ have become the righteousness of God. Kasi yun yung proseso Nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, tayo ay niyakap po natin yung katwiran ng Diyos, kaya naging matuwid na po tayo. Kaya may mga pagkakataon talaga, hindi aakma yung ating mga magiging disposisyon doon sa mga kaibigan natin hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya sabi diyan, it is essential to realize Paul is not saying believers should never associate with unbelievers. Hindi po yan. Dapat baka naman ma-out of context tayo. Hindi po ibig sabihin ni Paul na lumayo ka na. Nandito po tayo sa mundo Kailangan po natin
lalabas lang na dapat natin i-reflect o radiate ang image ng ating pong niyayakap. Para at least sila ay maisama po natin. Rather, scriptures teaching here is that Christian must not enter into binding partnering agreement with non-Christian. Iyon po yung context nung binasa natin. At sa susunod na slide, sabi po dyan, popular opinion can twist our personal conviction. Sabi po sa Exodus chapter 23 verse 2, you must not follow the crowd in doing wrong. When you are called to testify in a dispute, do not be swayed by the crowd to twist justice. Ano uli ang context ng Exodus 23 verse 2? In the context of many laws comprising the Mosaic Covenant, often called Mosaic Law, God instruct Israel they should be not follow the crowd in doing evil. Dapat hindi na sila makikiain. Kaya nga si Pablo, sabi niya, do not longer conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Diba? Yun ang sinabi niya. Kaya dito, sinabi pa dito, he adds that the people should not change their testimony to follow after the crowd in perverting justice. Doon sa Exodus 23. Popular opinion is generally not God's opinion. Meron po tayong sinasabi lagi, yung Vox Populi, Vox D, na yun po ay sinasabi na ang boses ng tao ay boses ng Diyos. Pero hindi po kadalasan ganon. Sabi po sa susunod na slide, the shouts of the crowd could influence our sense of wrong and right. Kaya nga, malapit na naman ang election pala, no? Tuwing election, yung last election, pasintabi, marami pong na-scam sa pinili natin pagboto. Kaya, malaking bagay talaga na manindigan tayo sa pagpili. Dapat meron tayong panuntunan. Hindi tayo titingin sa personality. Dapat titingnan natin yung panuntunan ng salita ng Diyos. Kaya sabi po dyan sa susunod na slide, right is right even no one's doing it. Wrong is wrong even if everyone's doing it. Kahit mag-isa ka lang, pagtama ka, manindigan ka po doon. Minsan kasi nasisway tayo kung sino yung marami, minsan doon po tayo pumapanig. Kaya sabi po dyan, peer pressure can also destroy our testimony. Lalo na sa ating mga Christian, dapat hindi po tayo nakikipag-compromise. Bakit po? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Iyan po ay self-explanatory na madalas na natin po yung naririnig at nababasa. Kaya ang kailangan na lang po dyan ay application. Minsan kasi may mga bagay na sa sobrang dalas natin narinig, yung essence nawawala na. Pero hanggat di po natin yan nag-a-apply, yung essence yan hindi po natin ma-appreciate. Kaya we cannot keep a clean reputation hanging around messy people. Totoo po yan. Siguro yung mga nanay dito, lagi po sila nasa kusina. Naobserbahan po na yung isang bulok na kamatis, pag nailagay sa tumpok na kamatis, eventually, yung mga maganda at maayos pa, magiging bulok na rin. Ganun katindi yung magiging epekto nun kung tayo po ay nasa wrong association. Bakit po? Hindi nyo ba napapansin, pag may kausap kayo, either barkada o office mate nyo, kapag nagsasalita siya laging pagalit, pagka malagi mo siyang kasama, eventually, hindi mo unaware ka, yung way na pagsasalita niya, parang galit ka na rin. Di ba? Hindi nyo mapapansin yun? Di ba? Kasi sa science, yun ang tinatawag na law of natural selection. Yung mga living things daw, nung high school, yung living things daw ay nag-a-adapt sa kanilang environment. Kung ano yung kanilang kinakalakan, nag-a-adapt sila doon. Kaya, kung sino yung kasama mo, sabi nga nila, sabihin mo kung sino ang kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Di ba? Ma-identify tayo minsan sa mga sa mga sinasamahan po natin. Merong quotation ulit, birds of the same feather flock together. Di ba? Kaya, simulan po natin. Nakapaglatag na po tayo ng mga pundasyon. Ngayon, ang tanong, how do we overcome peer pressure? Unang puntos,
know whose opinion is most important. Dapat nating malaman kung kaninong boses ba ang importanteng maririnig natin. Actually, sa ating buhay, sa journey natin bilang Christian, may 5 boses po tayo narinig everyday. Una, ang boses ng mundo. Dahil ididikta niya kung ano ang trending. Ito ang dapat ito ang gagawin mo. Ito ang passion ngayon, dapat ito ang susutin mo. Madalas, yung word na yan matindi ang pressure sa atin para makipag-compromise. Pero bilang Kristiyano, doon masusubok yung ating paninindigan na mag-stay at hindi makipag-compromise. Ayan ang unang kakaharap sa atin na boses. Pangalawa, mismo yung boses ng sarili natin. Ididikta ng ating pong kalikasan. Kahit tayo po'y nakilala na sa Panginoon, kaya merong battle everyday. Kaya nga sabi ni Jesus, bago ka sumunod, may 2 po siyang sinasabi na panuntunan bago tayo makasunod. Ang sabi niya, deny yourself and take up your daily cross, then follow me. Napakatindi. 2 bagay lang, pero ang hirap kung gagawin natin. Una daw, iwaksin natin, labanan natin yung ita ng pita ng laman. Pangalawa, pasanin natin yung cross. Segue lang. Yung isang sermon, sabi ng pastor, sabi niya, yung daily cross nyo, dapat di nyo kakalimutan. Mahirap yan na pinapasan nyo everyday. Kaya sa susunod na linggo, dali nyo dito yung cross na pinapasan. Kaya nung following Sunday, yung mga kalalakihan, dala-dala yung asawa nila, buhat sa balikat. Joke lang yun. Pangatlo, boses ni Satan. Paano siya? Ito po, dapat maging sensitive tayo, maging discerning tayo. Si Satan, hindi na po siya yung obvious sa pelikula na lalabas sa harap natin na kasuot ng kopang itim at mahawak na tinidor na malaki. Hindi na po ganon. Subtle po. Siya po ay mag-i-inject ng lies at ititwist niya yung truth na pinanghahawakan natin. At kung hindi po tayo kapares ng mga Berean, magsisuway po tayo. Dapat alam po natin. Kaya sa pagbabasa ng Bible, dapat hindi tayo nagbabasa ng parang comics. Dapat sa Bible, before, during, and after, dapat sinisik natin ang guidance ng Holy Spirit. Kasi ang salita ng Diyos sa Spirit, at pwede lang niya interpret ng Espiritu mismo ng Diyos, na lahat naman na nakakilala sa Panginoon ay may banal na Espiritu. Kasi ang selyo ng kaligtasan natin ay ang Holy Spirit. Kaya si Satan, ang kanyang scheme, hindi po nagbabago noon hanggang ngayon. Hindi po nagbabago. Mag-i-inject po siya ng lies at ititwist niya lang ang truth. Ganun lang. Si Satan, napaka-effective sa sa pag-destroy sa pamilya. I-influensya niya lang isa sa mga anak, magiging pasaway. Warak na yung pamilya. Sa office, i-influensya lang yung supervisor o kaya yung isang sip-sip na sira na rin ang relationship. Ganun lang po siya. Mag-i-influensya lang siya ng tao na toxic. Sigurado yun sa paligid doon, ang tindi ng epekto. Talagang sisirain niya. Siyempre, pang-apat, yung boses din ng asawa nyo. Sa asawa naman, pwedeng tama, pwedeng hindi. Depende kung ang asawa nyo ay malalim ang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Tatama po siya. Pero ang usual sa mga kwento ay hindi. At panghuling boses na marinig natin, ang boses ng Diyos. Very small voice lang po siya. Kapag hindi po tayo malalim, hindi po natin yon madidetect. Mas malalim na pagkaunawa at relasyon sa Diyos, mas malinaw ang boses. Malabnaw kung malayo po tayo sa Diyos. Ano ang dapat natin gagawin? Paggising sa umaga, bago pa lang tumama o yung ating tumama sa sahig, dapat nagre-report natin sa Commander-in-Chief. Para saan? For guidance and purpose. Sa bawat umaga kasi meron. Ang mga sundalo makaka-relate dyan. Bago sila pumunta sa gera, pupunta sila sa Commander-in-Chief nila para humingi ng mission order. Sa mission order, naka-indicate doon, naka-enumerate kung ano yung kanilang specific na purpose para sa pupuntahan nila. Malinaw. At ano ang target.
Kaya minsan sa bawat araw, tayo po ay pagdating sa gabi, ay lugmok, disappointed at lupaypay. Dahil sa umaga, hindi natin ginawa ang dapat natin gagawin. Na dapat nagre-report muna tayo sa commander-in-chief natin for guidance and goal. Amen po ba? So yun yung 5 na ating pong kinakarap sa bawat araw. 5 yan na nagsasalimbayan. Yung boses ng misis ko, alam na alam ko. Dati doon kami nagma-market doon sa may market tawag doon, sa may manggahan. Commonwealth Market. Sa baba doon, pagbaba mo sa hagdanan, yung mga isda, maraming mga tao doon. Pero sa tabi ng hagdanan, meron doon videoke. Sabi niya sa akin, Papa, kasi at that time na nag-ano pa kami, medyo meron pa akong gout noon eh. Madali akong sumpungin noon eh. Pero puri ng Diyos, more than 5 years na hindi ako sinusumpong na ng gout. Sabi niya, umupo ka lang dyan sa tabi ng nagbibidyoke. Tatawagin na lang kita pagka may bubuhatin ka na. Kahit maingay yung nagbibidyoke at kumakanta ng My Way. Alam mo yung kumakanta ng My Way? Delikado yun. It's either napukpok ang ulo, na saksak o na bato. Kaya kinakabahan ako baka magkaroon ng rambulan kumakanta ng My Way. Pero hindi. Kahit kung maingay siya at maingay sa palengke, sinabi lang ni Mama Eden yung word, Papa, kilala ko na si Mama Eden yun. Kasi pag hindi ako tumugon, baka mabaldado ko. Joke. So, dapat alam natin, kaya dito, sabi po sa Galatians chapter 1 verse 10, obviously, I'm not trying to win the approval of people but of God. Dapat very clear po tayo dyan. If pleasing people were my goal, I would not be Christ's servant. Sasabihin po natin yan. Kung ang ating pong magiging goal ay ma-please natin ang ating kapwa, hindi po tayo magiging qualified bilang lingkod ng Diyos. Yan po yung unang punto sa dapat. What do you want more, to be accepted by men or to be right with God? Yan yung tanong dyan eh. Alam nyo, lahat naman tayo, meron tayong mga high school classmate. Recently lang, kaming high school classmate, nagkaroon kami ng mini reunion dito mo sa Makahinta, last Saturday lang. Madalas ngayon yan eh. Puso ngayon yan yung mga mini reunion sa mga classmate, di ba? Tapos magpapatugtog kayo ng Remo Lochenko, farewell to you, my friend, di ba? Yan yung mga, Alam nyo, doon sa classmate namin, dahil classmate lang yung fourth year, at least kami, doon sa classmate kami, meron kaming 2 pastor, kaya yung aming impluensya matindi. Kumbaga kami kagad yung naka-establish ng impluensya, impact. Kaya kapag meron kaming mga reunion, walang inuman. Walang mga sigarilyo. Masaya ba sila? Masaya po, kasi naipakita namin na pwede masaya kahit walang inuman. Amen? Kaya dapat, sa umpisa pa lang, dapat hindi ka na passive na, magpapakilala ba ako Kristiyano? Hindi. Dapat umpisa pa lang, sinabi mo na. Kaya lahat ng reunion namin, ganun ang nangyari, pero masaya po kami. Kasi sapat na yung yung nasapag kayo, nagkikwento kayo, babalik yung nakaraan. Talaga walang puknat na Pero minsan, kapag may inuman, pala nila mas masaya. Mas masaya, wala pong inuman. Pure na kwentuhan lang. Pero, yun yung sa namin. Pero sa elementary namin, 2 rin kami. Yung kanina high school, sa elementary, pag nag-reunion din kami, ito yung maganda. 2 rin kaming pastor ng elementary classmate namin. Nakapag-establish din kami ng kagad. Kaya lang, napansin ko, para silang napipilter, di ba, mag-uusap kami, no? Tapos may sasabihin siya, ay, pastor, pwede ba yung sinabi ko? Parang nagiging aware siya na may kaharap siyang Sabi ko, okay naman. Wala namang sa atin, huwag ka lang mag-PPI. Okay yan, para masaya tayo. Pero ang mahirap, doon sa batchmate, kasi marami na yun eh. Although marami kaming pastor, kaya lang masyadong marami na yun. Kaya ang nangyari sa amin, sa batchmate naman namin, kapag meron kaming okasyon, sasabihin niya, hindi nga ako matawag na pastor eh. Brother Jess, ikaw ang magbibigay na inspirational talk sa Christmas party ng batch natin. O sabi ko, ano bang gusto niyo topic? Bahala ka na. Kaya lang napansin ko, eto naman yung hindi ko lang kung positive o negative to.
nagsasalita na ako sa inspirational talk ko, napapansin ko yung mga batchmate namin, pa isa-isang nawawala. Pumupunta doon sa may, tapos babalik siya. May papalit sa kanya. Rotation sila eh. Pero napansin ko, yung bumabalik namumula. Yung pala, yung inom nila nandun sa labas. Pero, parang positive-negative din. Kasi, nirespeto nila kung di sila umiinom dito sa harap, sa likod. Kaya lang sabi ko sa kanila, binisto ko rin sila eh. Sige na, para naman lubos na yung kaligayahan nyo, after ko magsalita, uuwi na ako. Hindi ko alam kung papalakpak sila o hindi. Kasi nahihirapan pa sila eh. Nag-ano pa sila eh. Nagsasalitan pa ng labas para lang uminom doon. Di alis na lang ko para maging happy na sila. Sige, baka kasi nagsasalita ako, kailan kaya alis to si pastor? Baka hinang-ina nila. Pero at least, nakapag-establish ka na ng standard. Diba? At least na-influensya mo sila eh. Walang inom sa loob, sa labas. Diba? Hindi pa sila komportable, lalabas pa sila, diba? Oh. Kaya susunod, identify all your negative influences. Sabi sa Romans chapter 16 verse 17, now I urge you, brothers, to watch out for those who cause divisions and obstacles that are contrary to the teaching you have learned. Turn away from them. There's wisdom in avoiding peer pressure instead of fighting it. Ano ba usually ang nagiging tugon natin dito sa mga toxic o mga peer pressure natin, no? Unang-una, ang nagiging tugon natin, withdrawal. Iiwasan at laloyan natin. Ganun ba ang ginawa ng ating Panginoon Jesus? Hindi. Hindi naman siya nag-withdraw. Nakisalo pa siya. Kaya nga sinabi, lagi daw sinabi siyang patay gutom, saka, kasi nakikisalo siya doon sa mga sinners eh. Pwede po tayong makisama, pero hindi makisama. Magkaiba po yun. Makisama at makisama, magkaiba. Si Jesus, imbis na yun, talagang ginaid. Minsan kasi ang natin, withdrawal. Minsan naman, isolation, ginagawa ng mga monk. Pupunta sila sa bundok at doon na sila nila sa bundok. Eh, hindi. Di ba sinabi ko, we are designed to fellowship. Eh kung nag-monk ka doon, yung very reason na pagkakalikha sa atin, nadidipik kagad. Nadidipik yung purpose ng pagkakalikha to interact with one another. Pero dapat tamang interaction. Ano ang dapat nating magandang gawin bilang Kristiyano? Hindi po withdrawal. Hindi isolation, kundi insulation. Ano ba yung insulation? Nakikita niyo yung insulator, di ba? Ang insulation po, ganito na lang para maintindihan nyo. Yung isda. Buong buhay ng isda nasa dagat. Ang dagat po ay maalat. Pero pag hinuli mo isda at pinrito mo, maalat ba o matabang? Matabang, lalagay mo pa ng asin. Ibig sabihin, buong buhay niya nasa dagat, pero never siya naapektuhan ng alat ng dagat. Ganon din tayo mga Kristiyano. Nandito tayo sa mundo, pero hindi dapat tayo maapektuhan ng pressure ng bundong ito. Dapat tayo ang mag-i-effect. Kaya nga sabi sa Proverbs chapter 4, verse 14 hanggang 15, don't do as the wicked do. And don't follow the path of evildoers. Madiin po yan. Huwag niyong gagawin ang ginagawa ng mga wicked. Pag sinabing wicked, mga salbahe. Di ba? Don't even think about it. Huwag daw iisipin. Don't go that way. Huwag kang dadaan sa ganung paraan. Turn away and keep moving. Kaya sa pangatlo, fill your life with godly influences. Getting rid of negative influences is not enough. We must replace them with positive one. Bakit? We are the CEO of our life. Tayo ang boss. Tayo ang pipili. Sabi ko kanina sa pasimula, ang pamilya, kapatid, ay hindi po natin piliin. Ang Diyos ang nagtadhana kung sinong pamilya tayo mabibilong. Pero, ang kaibigan bilang CEO, ikaw ang pwedeng mag-hire. Pipiliin mo sinong kaibigan mo. Ay, pipiliin ko mga gwapo. O, siyempre, ang sikreto naman ng mga kapares kong pangit, pipili ng mga mas pangit para aangat ka. Diba?
ikaw po mag-hire. At ikaw din ang magpa-fire. Kapag alam mo bad influensya, dapat mo na siyang iwasan. At ikaw din magme-maintain, ito okay to. Magandang influensya sa akin to. At pwede ka rin mag-promote. Di ba? Alam niyo po, sa FB, nag-exceed na yung aking friend sa Facebook. Di ba, ang maximum lang, 5,000. Lumagpas na ako doon. Kaya iba mga followers na lang. Pero, ako po, personally, ang opinion ko dyan, wala po akong tinuturing na enemy. Kahit sa Bible may sinasabing enemy, pero bilang pastor, dapat wala po tayong kaaway. Ako po, meron lang akong level ng mga kaibigan. Pero wala akong enemy. Merong BFF. Ang BFF, kahit anong mangyari, magkaibigan pa rin kayo. Kahit dumaan ang maraming panahon, kahit ang distance, hindi po siya mapekton, mananatili kayong BFF. Meron akong ganyan. Kapag nagkita kami, talagang parang walang nangyaring separation. Parang kahapon lang pero mahaba. May mga BFF tayo. Meron tayong mga close friends. Ang mga close friends natin, nire-reveal natin yung ating mga plans. Mga secret, di ba? Close friends natin. Pero meron tayong mga affiliated friends. Yung mga classmate, batchmates, neighbor, affiliated dyan. Sa akin, pag close friends kita at may ginawa kang di maganda, ilalagay kita sa acquaintance. Ang acquaintance kasi, hindi kinukumusta, hindi tine-check, pero once na nagkita, dun lang magbabatian. Kaya pag kaibigan, hello, yun. Narinig kasi niya eh. Saan na po ba tayo natapos? Yun. Pag close friend kita at may ginawa kang di maganda, hindi kita ituturing na kaaway. Ilalagay kita sa acquaintance. Friend pa rin, kaya lang iba na yung level. Take note kanina, sabi ko, ikaw pwede mag-hire, mag-fire, mag-maintain, at mag-promote. At mag-demote. Pwede mong i-demote. Ilalagay mo, BFF mo siya. Hello? Hello, ito na lang. Si JC ba nasa loob? Sinasabot tayo kung mismo ng anak ko Mag-usap tayo pag uwi ng bahay. Nasa momentum na ako Ano yung sinabi ko kanina? Close friend kita, pero may ginawa kang hindi maganda. Kaibigan pa rin kita, pero acquaintance na lang. Pag nagsalubong tayo, babatiin kita, pero hindi na kita ite-text, hindi na kita kukumustahin, kasi acquaintance lang kita acquaintance kapag nag-meet lang. Pero wala po dapat tayong kaaway. Kasi naniniwala po ko sa Romans 8:28. Yan ang favorite verse namin ni Tito Ed. All things work together for good. For those who love God and according to His purpose. Lahat ng bagay maayos kahit mapangit. Maayos pa rin sa dulo sa lahat na nagmamahal at tinawag ng Diyos. At kung meron kang di magandang ginawa sa akin, pinanghahawaan ko ang Genesis chapter 50, verse 20. You intended to harm me, but God intended for good. Ginagawan mo ako ng masama, pero ang Diyos kikilos para sa aking ikabubuti. Dapat may mga verse tayo pinanghahawakan na ganyan. Ang verse na yan ay nangyari sa buhay ni Joseph the Dreamer. Okay, sabi po sa Psalms chapter 1, verse 1 hanggang 2, on the joys of those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with sinners, or join in with mockers, but they delight in the law of the Lord, meditating on day and night. So, maganda talaga maging bihasa tayo sa salita ng Diyos. Sabi mo kasi dyan, part of God's will for your life is that you connect with godly people. Take note, ito yung dapat mga kaibigan, yung apat na magkakaibigan, binigbit yung paralitiko, di nila kay Jesus, bumutas pa nag-effort pa talaga, bumutas po ng roof para lang maidala kay Dapat yun ang mga kaibigan, yung ilalapit ka sa Diyos. Sabi sa Proverbs 13:20, walk with the wise and become wise, associated with fools and get in trouble.
sa Kingsmen po, yung mga regular attendees sa Kingpeg, nandyan po si Tatay Frank. Talagang pag meron kami pinag-uusapan dyan at may kailangan ng Bible story, sasabihin ko lang kay Tatay Frank, pakikwento mo yung tungkol dito. Pag kwento ni Tatay Frank, detalyado, walang labis, walang kulang. Diba, Tatay Frank? At saka si General Abby, wala dito eh. Lagi po siya, mula noon hanggang ngayon, si General Abby Muleta, lagi kami may toasted siopaw na pinagsasaluhan. Ano po ba agenda namin sa Kingsmen? Dapat alam mo yung kung saan ka nakikipagminggil. Ano ba agenda namin? Ang agenda po namin sa Kingsmen, to empower and inspire ang mga tatay sa role nila, una sa family, sa community, at sa church. Ano ang resibo nito? Yung mga binanggit kong tao na regular umate ng Kingsmen, si Tatay Frank, asaka si General Muleta, anong resibo? Wala lang naman. Sila po ay nag-celebrate na kalang 50th wedding anniversary. Kaya yung mag-asawa, kung gusto nyo po na pagtagalan yung pagsasama na masaya, umabot ng 50th golden wedding anniversary, umatin po kayo ng Kingsmen. Resibo po eh. Dito nakita natin, naging saksi tayo dito na nag-celebrate sila ng 50th. Alam nyo, ang hirap umabot sa ganung kalagayan. 50th wedding anniversary, kami ng misis ko, 32 na, no? Oh. Dumidikit ako kay Tatay Frank at saka kay Gerald Muleta, aim namin mag-100. Patay na kayo, nagse-celebrate pa kami ng wedding anniversary. Diba? Kaya mga kalalakihan, join na kayo sa Kingsmen para ma-inspire kayo at laging ma-remind ang role natin una sa family, sa community, at sa simbahan. Holistic po kasi kami dun eh. Ano pa? Ay yung mga AS group, na-associate po ako dyan. Sa AS group, kila Sister Nati, Sister Tess, mga AS group. Bakit? Ito yung mga intense mag-pray. Pag nasama mo sa prayer ng mga to, pati yung bundok, talaga nagsisik pag nagpipray sila eh. Diyan ka dapat sumama. Sa mga alam yung kanilang gustong marating, yung mga alalakyan na gustong pagyamanin, yung kanilang relationship, kaya nasa Kingsmen, sa ASK, ako ay, ang tawag dito, honorary member ng ASK. Gusto kong umano eh. Si Sister Mar, talagang nung nasama siya sa online, talagang nakita nyo ang bilis ng spiritual growth ni Sister Mar. Recent lang siya na-include dito, pero ang bilis ng kanyang spiritual. Bakit? Nakuha niya yung sekreto eh. Prayer and worship and Bible reading. Wala pong shortcut eh. Yan lang po. Wala naman pong yung pag-attend ng mga conferences, parang vitamins lang po yan. Pero kung gusto niyo po lumago, magbabad kayo sa salita ng Diyos at patuloy kayong manalangin. Amen? Ano resibo ng mga as na yan? Alam nila kung anong urgent at important. Instead, observan nyo sila, instead na mag-panic, they pray. Instead of worrying, they worship. Alam nila yung mga dapat nila gawin. Kaya, prayer for them is not their last option. An emergency exit, but their impulse is to seek God first in prayer. At the onset pa lang, sinama natin sa question ng Diyos, sigurado tayo po ay magiging panatag. Take note, we become who we interact with. Nagiging kung sino po lagi natin kasama. Kaya mga kalalaki, inuulit ko, join na kayo sa Kingsmen, join din kayo sa us. Amen? Sige, bumalakpak po kayo. Sabi po sa Daniel chapter 1, 8, 15, 18 hanggang 19. Medyo mahaba, basahin ko mabilis. But Daniel was determined not to defile himself by eating the food and wine given to them by the king. He asked the chief of staff for permission not to eat these unacceptable foods. At the end of the 10 days, Daniel and his 3 friends, yung binanggit ko kanina, looked healthier and better nourished than the young men who had been eating the food assigned by the king. When the training period ordered by the king was completed, the chief of staff brought all the young men to King Nebuchadnezzar. The king talked with them, and no one impressed him as much as Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the royal service.
Ganyan po ang mangyayari kung tayo po ay manindigan sa panuntunan ng salita ng Diyos. Kahit ano hindi ng pressure, panindigan po natin ang katotohanan kahit mag-isa po tayo at nakita po natin sa buhay ni Daniel at na tatlong Hebrew men. We cannot enter into the royal service of God by giving into the word. Hindi po pwede na pagka linggo, Diyos ko. Pero pag Monday to Friday, disco. Hindi pwedeng ganon. Hindi dapat malimbing tayo. Dapat manindigan tayo. From Monday to Sunday, dahil dapat Diyos ko. Amen? Kaya, surround yourself with people who enjoy spreading the gospel and not gossip. Diyan kayo dapat. Kapag meron na, dapat diyan kayo dumidikit sa mga yung nag-spread ng word of God. Hindi nag-spread ng chismis, nagmamarites. Sa mga taong ilalapit ka sa Panginoon at hindi ka itatalikod. Iba na pong peer pressure ngayon. Hindi na yung paraan na very obvious. Pero yung noon kasi, napaka-glaring, insistence na i-insist sa'yo, yung masama. Hindi na ngayon Kaya dapat meron kang discerning spirit kasi very subtle at hindi mo namamalayan na nai-impluwensya ka pala. Kaya why and how ma-pressure ka sa because of their, ito na yung ngayon, ang peer pressure ngayon because of their position and status. Kapag ang kausap mo na sa posisyon, hindi pa nagsasalita, oo ka na agad. Diba? Be very careful sa mga tao na nagre-recruit, lalo ng mga hate campaign. Dahil sila ay ginawa masama, kakausapin ka, dapat hindi mo sila sasamahan. Hindi po ganun ang panuntunan ng salita, yung hate campaign. Idadalhin mo sa store mo, dapat dalhin mo siya sa peace mo. Hindi ka dapat magre-recruit. Bakit? Hindi ganun ang ginawang aksyon ng Panginoon Jesus kay Judas. Nung si Judas, binitray siya Wala nakaalam sa mga sa disciple na siya magbibitray. Bakit? Ganun katindi, humawak ng confidential. At si Jesus, hindi siya nagre-recruit, nagsasabihin niya kay Judas, iwasan niyo si Judas kasi Judas Hindi niya po sinabi. Yung mga disciple, di nga alam na si Judas pala yung maghuhudas. Ganun katindi ang ating panon. Dapat ganun din. O take note, cite natin example doon sa mga hate campaign. Si King Saul at saka si Jonathan, yung anak na si Jonathan. Alam natin si King Saul, meron siyang conflict kay David. Sa palagay nyo ba, hindi niya in-influensya si Jonathan na layuan mo si David? Sa palagay nyo, bilang mag-ama, kaaway ni King Saul si David, pinapapatay niya To the extent na talagang imamarder niya. Sa palagay nyo, hindi ba kinausap ni King Saul si Jonathan na layuan mo si David? Bagamat hindi sinabi sa Bible, pero dahil sa relationship ng mag-ama, implied na ganoon. Siyempre, ito yung maghaharap sila sa O ikaw Jonathan layo-layo mo si David. Hindi ko siya bati. Diba? Ano ba nangyari sa istorya? Si King David at saka si Jonathan, BFF. Best friends for life. Kahit galit yung ama. Dapat manindigan tayo kahit gano'ng katindi ang pressure. Ama na yung nag-pressure. Pero si Jonathan, nanindigan sa katotohanan. Ano nangyari? Pag nanindigan tayo sa katotohanan, nung si David na nag-reign bilang king, sinabi niya sa kanyang mga staff, hanapin nyo kung merong angkan pa si Jonathan. Para saan? For Jonathan's sake, bibigyan ko siya ng favor. Magiging mabait ako sa kanya. At ipagkakalob ko yung kanilang dating lupa na kanilang tinitiran, ibibigay ko sa kanila. Amen? Kaya hindi po dapat tayo nape-pressure kahit tatay pa natin. Binigay ko yun yung pinaka-worst. Tatay na yon, pero nanindigan. How much more kung boss mo lang o leader mo lang at magsasabi, wag mo siyang samahan. I-validate nyo kung tama ba yung sinasabi. Take note, sabi sa Bible, love your enemy. Kahit kagalit, hindi dapat na i-hate. Love your enemy. Yan ang pagkakaiba natin sa iba. Kaya nating mahalin kahit ang kaaway natin. Amen? Kaya sa mga lifeline, lalo yung mga lifeline leader, isimplify lang po natin. 3 lang po ang main objective natin sa lifeline. 3 E lang po, tandaan po natin. 3 E lang po, a gentle reminder. Unang E, pagka-unbeliever, evangelism. Dalhin po natin sa paanan ng Diyos. At sa mga kapwa natin, mga believers,
Letter E pa rin. Edification. Ano ibig sabihin ng edification? Magpalakasan. Pag nagchichismis po ba kayo, nagpapalakasan kayo? Nagpapahinaan po kayo. Dinadala nyo sila sa baba. Simple lang po, edification sa kapwa believer. Magpalakasan, mag-encourage, mag-inspire. Pag-usapan nyo yung mga vision, mga mission, at mga hindi tao. Pag sa life na pinag-usapan nyo tao, medyo mag-subdue ka na onte. Kasi hindi na sa right track. Tandaan nyo, sa lifeline natin, sa unbeliever, evangelism lang. Sa believers, edification. Dapat yung sasabihin natin, magpapalakas at mag-inspire sa Kanya. O doon naman sa mga leaders, mga potential leader, letter E pa rin. Equipping. Dapat natin silang i-equip para sila yung susunod na leader. Tandaan natin, 3 ilang yun. Hindi ba mahirap yung tandaan? Evangelism, edification, and equipping. Sabi po ni Paul sa Ephesians, ang Diyos daw nagbigay ng gifts. Yung gifts, pastor, preacher, prophet, teacher. Sabi, God give gifts. Yung gift, equip the saints. Ang role ng mga fivefold ministry, para equip ang saint. Ang saint tayo, di ba? Hindi yung mga nasa rebulto. Tayo ang saint sa context ng Bible. To equip the saint, para daw. Pag na-equip na yung saint, sabi po ni Paul, to do the work. And the church grow. O ano nangyari? Ibig sabihin, pag hindi nag-grow ang simbahan, hindi nag-work ang saint. Kasi sabi ni Pablo, the saint will do the work. Kapag na-equip sila. Eh hindi naman kulang ang leadership ng simbahan ito. Si Pastor Jerome, every Wednesday, nagre-recess pa para magbigay ng midweek service. Tapos po, sige po, malakpak po kayo. Pagka Friday naman, meron tayong online prayer meeting na makipagtipan tayo sa Diyos. Bakit? Pag nagpagtipan po tayo sa Diyos, ma-empower po tayo, mapapalakas tayo. Alam nyo sa prayer, ang unang nababago, yung taong nananalangin. At sa prayer po, 3 bagay lang nangyari. Una, nababago yung nagpipray. Pangalawa, napapalapit yung nagpipray sa kasama niyang nananalangin. At napapalapit siya sa subject ng kanyang prayer. Kaya kapag pinag-pray mo, kaaway mo, eventually sa proseso, hindi mo na siya kaaway. Magiging kaibigan mo na siya kasi ididikta ng banal na Espiritu yung gentleness na dapat hindi ka magalit sa kanya. Bakit? Hurt people. Yung mga nananakit na tao, kasi may badinaan pa sakit siya, kaya gusto niya magdumamay. Pero tayong mga pinagaling at hinilom ng Diyos, healed people. Kapag ka ay hinilom ng Diyos, magiging agent ka ng kagalingan. Hindi ng sakit. Amen po ba? Pero, sa pagtatapos po, ito po ang ano ko. Maging sensitive tayo. Bakit? Salt and sugar look alike, lalo na yung mga maninipis na, na asukal. Parehas po sila eh. Lalo na pag one level, unless titikman mo. Kaya be careful who you trust. Be sensitive and discern po muna maigi. Remember, the salt and sugar look the same. Their true essence is revealed in their taste. Pagka natikman mo na. Be careful who to trust and tell your problem. Not everyone who smile at you or with you is your friend. Guard your heart and tongue. Cherish true friends and walk through life with wisdom and discernment. Don't taste them, test them instead. Some people have sugar on their lips, but venom on their heart. Mind who you trust. Sometime, your greatest enemy will be your one-time best friend. Some of those who will hurt you the most will be your trusted the most in the past. Amen po ba? Kaya nga betrayal eh. Hindi naman nag-betray ang kaaway mo eh. So umpisa pa lang, galit niya sa sayo eh. Ang betrayal na nanggagaling sa pinaka-trusted friend mo. Pinagkatiwala ko siya lahat, ibinigay ko na lahat, iyan pa ang igaganti mo sa akin. Kaya mga kapatid, kahit sa mga Kristiyano, marami tayong mga betrayal. Kaya maging sensitive po tayo sa mga sinasamahan po natin. Yes, enemy, don't betray. Betrayal come from friends and allies. Diba? Kaya sa huling slide, maybe we cannot say no to other people because we haven't really said yes
to the Lord. Kaya yung kanta natin, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Dapat everyday ganun po tayo. Bakit? Pag we are vertically okay, we will eventually horizontally okay. Pag magandang relationship natin sa Diyos, magiging maganda ang relationship natin. Kaya nga, ang greatest commandment na lagi niyang idinidiin sa bawat isa, na favorite verse ng misis ko na laging ididiin, tuwing may Bible study kami, ang sinasabi niya lagi sa amin, love your God with all your heart, with all your might, with all your strength, and with all your strength. Pag ganun mo kamahal ang Diyos, walang dahilan para hindi mo mahalin ang kapwa mo. Dapat mauna na mahalin natin ang Diyos. Amen? Maaari mo bang tumayo tayong lahat? Habang tumatayo po kayo, inom muna ako tubig. Real talk lang po yun. Alam niyo po ba ang test o validation of true friends ni Jesus? Kung paano niya na-test yung validation ng kanyang totoong kaibigan? Through the cross. Bakit? Nag-start po ng 5,000, pinakain. Feeding of 5,000. Later on, naging 120. At the Pentecost, yung naging 120, yung Holy Spirit. Naging 70, yung sinabing spread the gospel. Uy, meron ng sound. Spread the gospel. At pumili siya ng 12 disciples. At sa 12 disciples, meron siyang 3 inner core. Si Peter, John, at saka si James. Pero pagdating sa cross, isa na lang ang nanatili. Si John the Beloved. The nearer the cross, the lesser the friend of Jesus. Ganon din tayo. Matetest natin ating kaibigan. Una, kung makasama mo siyang matulog sa bahay, makasama mo siyang maglakbay, makasama mo siyang makain, at matest mo siya sa finances. Matetest mo ang tunay mong kaibigan. Tama po ba? Kaya sa ating pong challenge ngayon, meron akong tanong, ang mga kaibigan ba natin dito sa simbahan, sila po ba ay meron regular devotion ng Word of God? Healthy po ba yung kanilang prayer life? Regular din po ba sila nagjo-join ng online prayer meeting? Ito yung mga criteria na dapat po natin sasama ang mga kaibigan. Dapat yung validation. Meron ba siyang accountable partner? O sumasama po ba sa small group or lifeline? Kasi doon nagpapalakasan eh. Regular ba siyang umati ng Sunday worship? Ito yung mga 4 na criteria na dapat natin i-validate sa mga magiging kaibigan natin kahit dito po sa simbahan. Pero ang irony dito, baka tayo hindi ganon. Kaya ganon din ang kaibigan natin. Kaya kung ikaw hindi pa ganyan sa ngayon, at ang mga pinipili mo kasama hindi rin ganon, we should start from us because we cannot give what we don't have. Pag hindi po tayo prayerful, hindi tayo nagbababad sa salita ng Diyos, at wala naman tayong lifeline na inaatinan, at papalya-palya po tayo ng pag-atin ng Sunday service, definitely, ganun din po ang magiging kaibigan natin. Kaya sa umagang ito, dapat mag-ano tayo ng stand. Piliin natin ang Diyos sa bawat araw. Dahil ang battle ay nananatili until now. Nag-i-exist. Kaya nga si Paul, ang kanyang panawagan at ang challenge sa mga believer, put on the whole armor of God. Kaya mga kapatid, dapat di tayo masipig, manatili po tayo na lagi natin isuot ng baluti ng kalasag ng Diyos. At piliin natin ang tama na magiging kaibigan. Pero bago yun, piliin muna natin maging tapat sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Diyos amang nasa langit, marami pong salamat sa mensahe na tinanggap po namin ngayon. Tunay po, Ama, na napakahalaga po ng kaibigan. Dahil sa pasimula pa, ang iyong layunin ng pagkakalika ay para kami mag-fellowship una sa iyo, pangalawa sa aming kapwa. Mahalaga po yun dahil po, dinisenyo mo
na mag-interact kami. Pero alam po namin sa aming po pakikisalamuha, hindi po maiwas at inevitable po na magkaroon ng disagreement. Magkaroon ng conflict dahil iba-iba po ang aming personality, iba-iba ang aming tinatawag, iba ang aming background. Pero marami po salamat dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, kami ay yung pinag-isa. Kaya marami pong salamat, Lord, at nagpakita ka ng magandang halimbawa kung paano namin tatratuhin maging ang aming mga kaaway na sinabi mo, ipagbanalangin po namin ang sa amin ay tumutiligsa at mahalin namin ang aming mga kaaway upang kami matawag na iyong mga anak. Alam po namin, Ama, na mahirap po yung gagawin kung sa amin pong sarili. Kaya kami ay nananangan at nagpapasubmit totally in surrender sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu nang sa ganoon magawa po namin ma-discern kung sino ang sasamahan po namin na huhubog ng aming karakter at ng aming destinasyon. Pero una sa lahat, pipiliin po namin kayo sa bawat araw at mamahalin po namin kayo ng buong lakas, ng buong isipan at ng buong kaluluwa at ng aming buong kalooban. Marami pong salamat kung kami ay vertically okay sa iyo. Definitely, we will okay horizontally. Una sa aming asawa, sa aming anak, sa aming kaibigan, kapitbahay, kaopisina. Dapat po kami magmahalan dahil sinabi mo, paano malalaman ang tunay na Kristiyano? By their fruits, sa aming pumbunga. Kaya Ama, dalangin po namin sa tulong ng Banal na Espiritu, manatili ang aming liwanag, lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Dahil tunay na ang layunin ay para ibalik kami sa pamilya nyo, na isama rin po namin yung mga hindi pa nakakilala, lalo na yung aming mga pag-anak. Maraming po salamat, Ama. Sinasamba ka namin at dinadakila sa umagang ito. Nawa, kayo po ay nalugod sa aming pong pagsamba sa umagang ito. Sa iyo po ang kapurihan. Lahat ay magsabi ng Amen. Magandang umaga po. Pagpalain tayo ng Diyos. Hello po. Attention lang po sa may car na may plate number po na ZLG 929. Please proceed na lang po sa lobby. May car po na ZLG 929 po. Proceed na lang po sa lobby. Thank you po. Morning po sa atin lahat. It's time to give back to the Lord all the blessing He has given us wholeheartedly. So it's giving time. Amen. Ang pagbibigay ay para lamang po sa mga member ng CTJ. Ngunit kung kayo po ay hindi po ng Diyos at napagpalang makibahagi sa gawaing ito, malugod po namin itong tatanggapin at ipagpapasalamat sa Diyos. Let us pray for our tithes and offering. As we gather together as a community of believers, we come before you, Lord. We pray that you help us to be your faithful servant as we give. We also pray for a spirit full of gratitude and thanksgiving. We recognize that everything we have comes from your gracious hands, Lord. Giving back to the Lord is not only an act of giving, but it's also an act of giving back our love and gratitude to our provider. May the Lord multiply our tithes and offerings so it can be used for the glory of God's work. Lord, may we find our true treasure in you. Lord, we also pray for those who are in need in our midst. May our lives be a testimony of your faithfulness and grace. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, for this week po, sa mga magse-celebrate po ng kanilang mga birthday, happy birthday on Wednesday, August 14, kay Jerica Clarinio and Dave Kakanay. Happy birthday po sa inyo. And on Thursday, that's August 15, kay Kat De Guzman. Happy birthday. Dito ba si Kat? Wala. Okay.
On Saturday, that's August 17, kay Jennifer Papilera, Loven Villanueva, and Elo Butan po. Batiin po natin sila. And sa mga couples po na magse-celebrate ng kanilang wedding anniversary, happy anniversary on Monday, August 12, kay Mario and Lovell Flores. On Saturday naman, ang magse-celebrate naman ng kanilang wedding anniversary, kay Manny and Leslie Salyalila. Batiin po natin sila. And on Saturday, August 17, kay Loven and Presi Villanueva po. And today po, may coffee time po ang mga couples. Right after the service po, ang topic po ay kausapin ang Panginoon everyday. So, magstay na po ang mga couples na nag-register po. And next po ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating midweek Bible study. That's on Wednesday at 7:30 p.m. At ang topic po natin ay the vine and the branches po. And pwede na po kayo mag-advance reading. Ano po natin ang Bible John 15 verses 1 to 17. Yun po. And sa ating mga tropa po, meron tayong tropa fellowship next week. That's on August 18, right after the service. And ang topic po ay sa true lang. So, what does God think about liars po? So, sa mga youth, magstay po tayo right after the service next week. So, that's it for today and God bless po sa ating lahat. Maaari po ba tayong tumayo for our benediction? Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon sa umaga nito? Maaring hindi ko alam ang pangangailangan nyo ngayong umaga. Kaya kayo nandito. Pero alam ng Panginoon yung mga struggles nyo, mga needs, mga trials, difficulties. Alam niya lahat yun eh. Maaring hindi nyo alam kung anong gagawin ng Panginoon. Pero alam ng Panginoon kung anong gagawin niya. Amen? We can just really trust Him and depend on Him. At pagkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso dahil ang ating Diyos, hindi niya tayo pababayaan anuman ang ating pinagdaraanan. Pumasa inyo ang mayamang biyaya ng ating Panginoon. Samahan niya kayo sa inyong lahat ng paglalakbay at pagharap sa lahat ng hamon ng buhay. Ang inyong pagtitiwala ay sapat upang kumilos ang kanyang kapangyarihan at ipagkaloob sa inyo ang inyong pangangailangan. So mula sa araw na ito, Panginoon, aming Ama, ang aming pagtitiwala sa iyo ay buong-buo. Tanggapin mo po ang pagtitiwala na yan at pagdepende namin sa iyong kakayahan para gawin ang mabuti para sa aming buhay. At yan po kami namamahinga
ng buong kapayapaan ng aming isip at ang aming puso. Nagpapasalamat na po kami ngayon pa man sa lahat ng inyong magandang gagawin sa aming buhay sa magdaraang mga araw hanggang sa linggo ng muling pagsamba sa inyo. Pumasa inyong pagpapala ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Hallelujah! God bless po sa ating lahat. Samahan niyo po kami sa ating words. Turning all around, where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, and I have joy. Oh, you took away my pain, you turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Oh, let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. You took away my pain, You turned my mourning into dancing. I can smile again, and I have joy. Oh, let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. Turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. For You are good. For You are good. Hallelujah. Praises and glory of God. God bless everyone po. Praise
Him and His mighty heavens praise Him. All the earth praise Him. Praise Him and His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. The whole world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. East to the west and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the mighty heavens. Praise Him. All the earth praise Him. Praise Him and His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. The whole world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. East to the west and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praises and glory to you, Lord. As always, oh God, we love you, Jesus. From the rising of the sun, let His praise be heard. East to the west and the north to south. From the rising of the sun, let His praise be heard. East to the west and the north to south. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. 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 Thank you, Jesus. Picture tayo, guys. Campbell girls. Picture tayo. And the musician.